Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 1, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 8, verse 5 to 11. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y hahayo, at sa iba, halika, siya'y lalapit at sa aking alipin. Gawin mo ito," at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo ng kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Month po sa inyong lahat. December na. Sa gospel natin, narinig natin na lumapit ang isang kapitan kay Jesus. Lumalapit siya para sa kanyang alipin na hirap dahil paralisado. Hindi siya Hudyo, isa siyang Romano, isang outsider. Pero kahit outsider siya, may dalang napakalaking pananampalataya. Hindi niya hiniling na pumunta si Jesus sa bahay niya. Kaya nga nabanggit niya, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat." Ang hiling lang niya ay isang salita mula kay Jesus. At doon namangha si Jesus. Kaya nabanggit ni Jesus sa mga tao, "Hindi ako nakakakita ng ganitong pananampalataya kahit sa Israel." Alam mo, minsan, ikaw at ako yung kapitan Romano na iyon. Hindi tayo perfect. Madalas may sablay, makasalanan. At madalas, kapag dumadating na ang problema, doon, biglang nahihiya tayong lumapit kay Lord. Maaring paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, "Ako, hindi ako karapat-dapat. I am not worthy. Ang dami ko pang pagkukulang. Baka hindi niya ako pakinggan." Pero ito ang magandang balita. Hindi mo kailangan maging perfect para mahalin ka ni Jesus. Ang gusto niya, yung puso mong marunong magtiwala kahit hindi mo makita yung buong picture. Isang salita lang niya, sapat na ito para baguhin anuman ang sitwasyon mo ngayon. Isang dasal mo lang, may pintong bumubukas. Isang hakbang ng tiwala, may himala ng nagsisimula. Baka today, ikaw yung pagod na pagod para sa isang mahal sa buhay na may pinagdadaanan. Ikaw yung nananalangin para sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, o sa future. Sinasabi sa iyo ngayon ng gospel, pinapaalala sa atin, lumapit ka. Kahit feeling mo unworthy tayo, kahit hindi mo kontrolado, kahit hindi mo makita si Lord, sapagkat salita lang niya, sapat-sapat na.
ngayong araw na ito, let us reflect and name your burden. Sabihin mo kay Jesus kung ano ang nagpapabigat ng puso mo. Ano nga ba nagpapabigat ng puso ko ngayong araw na ito or these past few days? Pray with trust. Hindi kailangan mahaba. Kailangan lang totoong galing sa puso. Let us believe in His Word. Kahit walang signs o miracles today, trust that something is already moving. The gospel also teach us to become a centurion for someone. Kagaya ng kapitan, hindi naman para sa kanya yun para sa alipin niya. Pagdasal natin yung isang taong nangangailangan kahit hindi niya alam. Sino ba yung mga tao o kaibigan mong lugmok na lugmok sa kahirapan? Hirap na hirap ang kalooban. Release the prayer. Release a blessing upon them. And practice humility. Sabihin natin kay Lord, Lord, hindi ako karapat-dapat, hindi ako perfect, pero naniniwala ako sa iyo. Let us pray. Panginoong Jesus, katulad ng senturyon na lumapit sa iyo ng may kababaang loob, marami akong pagkukulang, maraming hindi ako naiintindihan, pero naniniwala ako na sapat ang iyong salita para pagalingin, baguhin at palakasin ang mga bahagi ng buhay ko na mahina, na nanlulupaypay. Panginoon, tingnan mo yung puso ko, hindi yung pagkukulang ko. Bigyan mo ko ng pananampalataya na mas malaki pa sa takot, sa duda at pagod. At tulad ng senturyon, nawa ay maging instrumento rin ako ng pag-asa at panalangin para sa iba. Amen. Kung sa tingin po ninyo ay may mga taong kailangan makarinig ng gospel message na ito, huwag nating ipagkait. Share po natin to sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga classmates, kamag-anak, sa organizations natin. Baka isa sa kanila ay pagod na at nagdadalawang isip at feeling unworthy. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.